Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Friday na naman. Masayang Friday po sa inyong lahat. Masayang Friday, Nelson. Ay, masayang Friday, Jen. Masayang Friday sa lahat ating kababayan, lalong-lalo na yung nasa ibang dagat. Kasi alam naman namin, hindi tayo pareho ng time zone. Yung iba ay madaling araw, yung iba ay hating gabi. Oy. Pero sila ay napupuyat para na makapanood ng Saganang Mamamayan. Hayaan nyo, itong episode na ito ay bubusugin namin kayo sa mga impormasyon, ha? Tamang impormasyon. Yan. Namimiss daw nila, so speaking of bubusugin, namimiss daw nila ngayon ang mga dry goods ng Pilipinas. Katulad ng Tuyo, Yun. daing, Oo. pusit. Yes. Kasi daw sa abroad, bihirang-bihira sila makakain yan eh. Ay, oo nga. Oo. Kasi malayo sa dagat eh. Yun na nga. Oo. At saka, para makabili ka, o order ka sa Pilipinas, mabuti na lamang kung meron daw mga Pinoy store sa kanila. Yun nga. Eh, bihirang-bihira daw sa ganyan eh. Oo. Sa atin kasi, ba't dumami sa atin ang yung Korean store, no? Yes. Sa Pilipinas. Oo. Bakit lahat ng kanto may Korean store, no? Eh kasi mula nang sumikat ang Korean novela, yung napapanood natin, akala natin, ang pinapanood natin, yung kwento lang eh. Oo. Hindi din natin alam na ginawa talaga ng mga Koreano na dun sa panonood natin ng Korean novela, ay ina-advertise nila yung kanilang pagkain, yung kanilang kultura. Oo nga, At no? lahat na para nang sa ganun, pagka nagbenta sila dito, madaling bilhin ng mga Pilipino, di ba? Dati walang gaano pumapansin ng kimchi. Yes. Tapos ngayon na, yung... Tama, binigyan kita ng kimchi, di ba? Yung- Nakalimutan kong batiin kahapon Oo nga pala. Yung kimchi ni Cassie. Ayan. Kimchi ni Cassie. Yes. Oy, Galing yan nako. kay Christian Casiraya. Oho. Ayan. Oo. Nako. Tuwang-tuwa yung anak ko. Bakit? Kasi di ba laki nanonood ng Korean telenovela Ay, yun. oo. Ngayon daw, iluluto niya ng kimchi rice. Wow! Sabi ko, paano yung kimchi rice? So, para ka lang parang nagsangag, sa halip na sinangag, lalagyan mo siya ng kimchi. Ayun. Kimchi rice daw pala ang tawag doon. Sarap yan. Oo. Tapos kapag yung noodles naman may sabaw. Oo. Lalagyan mo siya ng konting kimchi Yun. para yung lasa niya maasim-asim na may gulay ng kimchi. Kimchi noodles na. Yung kimchi noodles. Wow! Tama ka. Na-impluensyahan din pala tayo talaga yung bagay na yan, no? Yes, oo. Tayo naman mga Pilipino, pag gumawa tayo ng mga telenovela, ay pinakikita naman natin yung sampalan, sigawan, di ba? Yung murahan. Yung mga snatcher sa kanto. Yun na nga. Yung maruruming karsada. Nako. Kaya, yun, wala akong gustong pumunta ng Pilipinas. Pangit tuloy ang image. Pangit. So, kanila sa Korea, inaral pala talaga nila, May no? effort. May, Yan group effort yan dyan eh. Group effort. Group Halimbawa, effort, pagandahin yung image ng Korea. Halimbawa, ang gobyerno, di ba? Gumagawa kayo ng Korean novela. Oo. Meron kayong incentives. Pero, dapat i-incorporate nyo yung kultura natin na mainggan nyo yung... Dati ako tumira ako sa Korea dyan. Saan doon? Mga 3 araw. Sa Taiwan. Taiwan. Nagpunta ako dyan. Ako kasi nasa Seoul lang eh. Sa Seoul. Saan yan? Sultan Kudarat. Kasi pagka pumunta ka doon, malalaman mo, kaya pala ganoon. Kaya tama ka. Kaya totoo, sa ngayon, kahit kayo maliliit yung sari-sari store, kinonvert ng Korean store eh. Tama. Tapos doon sa kanila, nagligay sila ng hot water. Pag nakabili ka ng noodles, pwede mo nang doon lutuin na. Pati itlog, di ba? Oo, tama ka. Ngayon ko lang na-realize gano'n. Impluensya nga para ng mga Korean telenovela. Tapos yung hinahangaan mong Korean actor, K-pop, makikita mo, di ba? Kung kumain sila ng noodles sa Korean novela, talaga ipinapadinig pa sa'yo, na? Gumagano, di ba? Sarap na sarap sila, no? Tapos ikaw, pag nanonood ka, parang gusto mo rin kumain eh. Alam mo, kasi nung isang araw, ako tuloy napahanap. Kasi hindi pag Korean, yun bang kawali na, yung parang cool doon na nababaw lang eh. Nagpahanap ako bigla sa misis ko sa nakakabili nun eh. Kasi parang masarap yung gano'n. Ang problema ko lang,
Sabi niya, saan natin ilalagay dito sa loob ng bahay? Ayun nga, no? Di ba? Oo. Kasi usually, outdoor nila ginagawa eh. Tapos ihaw-ihaw, di ba? Yun, Oo, lagay-lagay. outdoor. Oo, Oo kain-kain. nga, no? Sana sa Pilipinas, maisip din natin yan, ano? Ako lang, nabanggit ko, kasi mayroon tayong mga kaibigan na sa Hong Kong, sa gawin ng Amerika. Jen, sabi niya, namimiss ko yung kumain ng tuyo. Tuyo, oo. Ako, tsaka yung napag-uusapan nyo lagi, yung daing na puso tsaka danggit. Oo. Paano ba makakapagpadala ng sa Amerika yan? Madali lang. Oh, kaya ba ng lalakbayan? Kaya. Binubuo na po namin yung app. Ha? Lalakbay! Yan. Yan ang sikat na app ngayon. Iyan ang papalit sa lahat ng mga... Magpapatumba na ba yan sa lahat ng ibang mga ano? Sige. Mamuhunan ako. Napag-isipan natin yung pagkain dahil dyan mo naman tayo sinimulan. Yun na nga Friday, sarap pa may Jen. nginunguya ngayon eh. Alam mo ba dyan sa Toronto, Canada? Di ba naglaban si Alex Ayala? Yes. Sa unang laban niya. Sold out ang ticket. Anong pangalan nun? Si Alicia. Tama ba? Si Alicia. Parks. Si Alicia Parks. Ibang Alicia pa rin, naisip ko yung vlogger. Oo nga pala. Oo. Alam mo ba na nagulat yung organizer dahil for the first time, Oo. ang menu nila sa food court ay pinalagyan ng special na ulam. Ba? Oo, ulam. Yung sa court. Oo. Bakit habang naglalaro ba pwedeng kumain doon? Di ba may food court, may Oo, court, tapos oo. may food court. Oo. Yung food court, hindi yun doon yung naglalaro kainan. Kala ko habang... Nasa ilalim ng SM yun. Tapos, anong special daw doon? Nilagyan nila for the first time ng chicken adobo. Wow! Para lang sa mga fans ni Alex Ayala na Kasi daw Pilipino. yung nandun sa nanonood, oo, 80 to 90% daw, puro Pilipino. 10,077 Ang nakanonood lahat. ang upuan sold out. Ibig sabihin, lahat, Yun na nga. ganun kadaming tao. At doon daw sa 10,077, diba? 7,000 halos. Hindi, 10,000 daw, puro Pinoy. 77 lang ata, yung referee. Oo. Stop nung ano. Kaya napilitan sila kasi sa mga inquiry pa lang, ang tinatanong, kailan yung laban ni Alex Ayala? Ayun. Kaya nung nakita nila na gano'n, Pilipino yung crowd. Pilipino ang crowd, nagluto sila ngayon ng chicken adobo. Magrarally ba sila doon? Dahil magrarally sila laban sa flood control. Baka may placard doon, ano? Habang naglalaro si Alex Ayala, ano? Nako. Accountability and, And transparency. Naku po, total, nabanggit mo yung flood control. Naka. Huwag na tayong umasa. Na masasawata ba? Hindi mapigil kayo eh. Hindi. Hindi naman pigil ang Diba, flood control. marami naghihintay ng Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Oo, na ipagpatuloy. Kasi sabi nila, pag-resume ngayon, na baka ibalik na. Pero, ang iimbestigahan daw, tagig na. Tagig. Tagig na. Ang Naku, hindi na. Hindi na po mag-iimbestiga ang Senado kahit kailanman ng flood control. Nako, hindi pwede. Sabi ni Senador Erwin Tulfo mag-iimbestiga sila Kasi hindi nga natapos Alam mo ba kung sino may sabi na hindi na sila mag-iimbestiga ng flood control? Sino? Sino yung mga yan? Si Senador Erwin Tulfo. Teka, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon ng Senado. Kaya nga. Kasi kaninang umaga, sila ay pumunta sa ombudsman. Kaya pala may mga pictures ngayon sa social media. Alam mo kung sinong kasama niya? Sino? Si Senate President Win Gatchalian. Ba, okay. Oo. At nagkaroon sila ng closed door meeting. Ayan, no? Sarado yung door? pintuan yan Ganon? Closed door meeting. Saan opisina ito? Parang sa Saan Senate. ombudsman yan? Sa ombudsman ba ito? Oo, opisina ni Ombudsman May Crispin ganyan pala ang Rebulla. opisina ngayon ng ombudsman. Maganda. Dati nung nagko-cover tayo ng ombudsman, Maliit parang lang, liliit lang. Tsaka, meron palang ganyan ngayon, no? Maayos na. Ang sabi po ni, pagkatapos ng meeting, dahil lumabas sila. Oo. In-interview sila ng mga reporter. Oo. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. nirequest daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Ombudsman na ang papasok, hindi na ang Blue Ribbon. Oo, kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, dahil doon, ipinaubaya na namin. Dahil may iimbestigahan kaming iba.
Ay, oho. Naniniwala So, ka hindi naman totally palang ipahihinto na, kundi ako naman, baka may plano din si Tanod Bayan, Boying Rimulya. Ang pagkakaiba dyan sa ombudsman, hindi mo na mapapanood. Oo nga pala. Hindi mo na masusubaybayan. Yun lang. Oo. Hindi mo na malalaman kung ano pinag-uusapan Oho. behind closed door. Ah. Di ba? Ba't gagawin daw bang closed door ng... Baka naman kasi... Kasi Jen, Oh. alam mo ba kung ba't ko nalaman closed door yung gagawin investigasyon? Oh, bakit daw? Kasi aircon ang mga kwarto dyan. Sa ombudsman? Oo. Pag binuksan mo yung pinto, Lalabas ang lamig? lalabas ang lamig. Sayang kuryente. Hindi, alam mo naman si ombudsman ngayon, lagi nakaharap din sa media yan eh. At Oo. saka ay gusto din yan, ano din yan eh. Media conscious din yan. Yun nga Oh. pagkakaiba. Kasi pag Senado, Senate Blue Ribbon, may tinatanong, may Oh. testigo, malalaman mo kung nagsasabi ng totoo Oho. o nagtatanong ng hindi tama yung nag-iimbestiga ng Kung iba. Blue Ribbon ang o kaya kung mag-iimbestiga. sila nililist niya sa iba. Ganon. Yun ang maganda doon. Kasi kasama yung tao. Nako. Nakikita ng tao. So ngayon, ombudsman, Wala na yan. Tahimik na. Hindi na natin alam. Kung may kakasuhan pa o meron pa bang iniimbestigahan, di ba? baka malay mo na kasi mukhang desidido si Ombudsman Boying Rimulya. Kita mo, parang nangingitim sa galit eh. Pakinggan muna natin. Sige, pakinggan natin. Senador. Tito Soto, Rapi, Erwin. Oh, sige. Napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control sila na maghahawak kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga na-submit na ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, makurnada pa. And we don't want to do that. So what he was saying, kami nang bahala, maybe we can start looking for other mga cases pag may mga dinala sa amin sa Senate. So will you turn over mga documents kung ganun? Kasi yung BRC right now, bulk of it, at least yung recent, puro flood control yan. Yes, initially nagbigay na ng docs yung BRC dito sa Blue Ribbon, sa Ombudsman. Kaya nga, yung gumulong na yung kaso ni former speaker. Okay. At yung mga statements mula sa Blue Ribbon hearing. So yung documents BRC, bibigay nyo na lahat? Well, we'll just have to turn it over. But we'll have to, we'll have to meet with the entire membership para pag-usapan namin yun. Both the majority and minority members of the Blue Ribbon. Yun. Nako, hindi restitution agad yan. Yun. Singilan ka agad. Restitution agad yan. Oho. Ang akin lang pangamba, Mukhang yun. na-definite na yung sagot ni Senador Erwin Tulfo eh. Ang pangamba ko nga lang, hindi na natin malalaman, di ba? Maghihintay na lang tayo kung sinong papailan ng kaso. Di ba? File na ng kaso sa Sandigan Bayan. Kasi sa tingin ko, madami pang dapat natanungin eh. Oo Di nga. ba? Tama. Oo, doon pa lang sa mga binulgar na mga pangalan, doon lang sa mga construction, yung mga kumpanya, Yan, oo. yung 15. Yan. 2 lang ang nakasuhan eh, di ba? Oh, ipatawag niya si Kirante. Oo. Yan. Naku, marami matutuklasan yan. Yun nga. Tapos ipatawag niya yung legacy. Naku, ang dami niya matutuklasan doon. Ang problema, paano gagawin nila, di ba? Oo, para kasing, pagka kasi sa Senado, parang katulong mo ang publiko. Totoo. Ibig sabihin, nire-represent ng mga mamamayan. Yung mga senador, di ba? Oo nga. Tsaka pasensya na, doon sa, noong nag-iimbestiga ito at dating DOJ Secretary Ayun pa. ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya. Oo. Meron siyang... Mukhang meron na siyang konklusyon, di ba? konklusyon tsaka biases. Ayun nga. Oo. Di ba? Ito pa ang malala, Jen, ha? Development. May bago. May bago. Pagkatapos na ng pagpupulong, meron kagad nang nangyari? Hindi, bago pa magpulong, ito yung nangyari. Ba, ano yan? Alam mo ba na merong bumaligtad na mga testigo? Testigo ng ombudsman na gagamitin kay dating speaker Martin Romualdez. So nakabaliktad. Pag lumakad ito, naka ano na yung kamay. Yung ulo, Nakabaliktad na kung lumakad. Bumaligtad.
binawi yung kanilang mga naunang testimonya. Nako. Ako, as in-expect ko na yung mga yan talaga. Ang sabi Pwedeng nila mangyari yan. Son. sa kanilang statement, napilitan lang sila dun sa pagpapahayag noon dahil may mga pangako daw na bayad. At natakot din sila dyan dahil pinagkakasuhan sila Oo, daming kaso na rin. Iba't ibang cyber lugar. libel Yes, iba't ibang lugar. Meron pang perjury, di ba? Oo. Kaya ngayon gumawa sila ng bagong affidavit at sinasabi nila, hindi po totoo na nag-deliver sila ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. So yung 418, 40 na lang ngayon. Ganun ba ibig sabihin? Ang ginamit kasi ng ombudsman dyan sa 18, 8 lang eh. Paano ibig sabihin? Sa 18 na testigo, Oo. 8 lang ang ginamit ng ombudsman na testigo. Hindi lahat. Hindi lahat ba yun? Oo, 8 lang. Okay. At dun sa 8, yung 4 kalahati ay So, 4 na lang natira? may ganun? natira pang 4. Ah. Kaya ang sabi nila ay, paano ngayon yan? Ha? Ano ngayon anong sabi ngayon ni Atty. Baligod dyan? At sabi nila, hindi, gawa-gawa lang daw yung una nilang testimonya. Iyon. Oo. Hindi. Sino bang unang lumapit kay Atty. Baligod? Kasi kung sila ang unang lumapit, ang sabi, tapos ngayon babawiin nila. Eh, mukhang iba na yung kwento nga nila. Na sila ay pinagawa lang ng hindi naman daw Mabigat totoong dito salaysay. ngayon. Oo. Kasi kahit sa korte, no, so, kapag meron kang recantation, yung una mong salaysay, bagay, nakailang revise na yata ang salaysay ng mga 18 Marines eh. And then, noong una, isang consolidated. Oo nga pala, isang salaysay lang. Pangalawa, Pinatawag sila ng NBI. Pinag-isa-isa. Oho. Yung ginamit dito ay isa-isa eh. Yun yung binabawi nila. Oho. Ang sabi naman ni Atty. Levy Baligod, Nako. Oho. kami mangangako ng malaking pera. Ako nga walang pera. Oo nga, yung pampiyansa niya yata, namumroblema na sa ngayon eh. Pero ang Diba? sabi niya, ang ginagawa lang namin, tinutulungan yung mga pamilya nila na magbigay ng halimbawa sa medical assistance. Pero wala daw katotohanan na siya ay nangako ng malaking salapi kapalit ng kanilang pagtestigo. Ang kino-quote daw niya si Mike Defensor tsaka si Senador Marcoleta. Allegedly, yun ang sabi ng mga Marines. Ay, ganun ba? Oo. Hindi, ang pagkakaano ko ay si Baligod ang nangangako. Yun nga, ang At sabi si- daw, diba sinabi ni Baligod? At ang kino-quote daw niya, Ni Baligod. ni Baligod, yung dalawang yung senador. dalawa. Yun nga, yung senador Oo, bahala. Oo. Pero, Ang problema mo, ako, sa tagal kong pagkakilala kay Senador Marcoleta, hindi naman mangangako para gumastos. Nelson, ano ha? ayun nga, oo. Aywan ko lang, yung Mike Defensor, hindi ko naman kilala personal yan. Nakilala natin siya as Mike Defensor. Pero yung kilala na as in personal, nakakilala, ay hindi natin kilalang personal yung Mike Defensor. Eh ngayon ang tanong, Oo. dahil ba dyan ay maapektuhan na ang kaso ni dating Speaker Martin Romualdez? Kasi sila yung testigo dyan eh. Ay ako sa tingin ko, may malaking epekto yan, Nelson. Ganun ba? May epekto yan. Oo. Ano magiging epekto niyan? Eh ano sabi ba ng ombudsman? Iatas na nila kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya patong na kaso. Eto ang sabi At ngayon. mismo ang Pangulo mismo ang Pangulo nagsabi. Tsaka mapapahiya sila, di ba? Oo. Pagka hindi nila tinuloy. Yun na nga. Eto ang sabi ni Ombudsman Crispin Rimulya. Ayan, iyari na siya. Oh. Alam mong sabi ni Ombudsman Tungkol dito kay Martin. tungkol dito sa Pag-atras ng apat? Oh. Meron ba tayo? Ang Ano sabi niya, ang sabi ng Ombudsman, tuloy ang kaso. Yan ha. Oh. Kanino? Sa apat? Yung apat ang kaso. Eh, kasi sila ngayon ang tagtag ng kaso eh. Oo nga. Di ba? Oh. Ang sabi ng Ombudsman, noon pa naman namin nakita na hindi magandang yung papalit-palit ng testimonya yung mga yan eh. Oo. Oo. Bilang isang abogado, kapag sabi ko nga, yung una-unang salaysay mo, binago mo. Oo. Tapos binago mo, ngayon may recantation ka pa. Ang bigat niyan. Doon pala sa recantation, ang sinasabi nila, pati yung Ombudsman, pinilit silang gumawa ng bagong salaysay na ganon? ituturo si Romualdez. Yung dating ombudsman pa, yung... Ito ngayon, di ba? Kinuha silang 8. Oo.
yun daw prosecutor, tinatakot sila at sabi, itong gagawin nyo. Nako. Ang sabi ng ombudsman, paano tatakutin ng mga investigador, ang mga dating sundalo? Oo. Mga batikang Marines yan. Sila ba'y kaya namin takutin? Yun ang sabi ni ombudsman. At eto pa, hindi lang naman sila ang testigong gagamitin. Okay. At meron pang mga dokumento at matitibay na ebidensya laban sa dating speaker. Kaya hindi babagsak ang kasong ito. So, hindi mawalan ng saysay. Hindi, diretso pa rin. Ayun. May hawak daw sila na hiwalay at matitibay na dokumento, independent evidence. Ayun. Oy, hari nawa. Oh, naniniwala ka naman. Hindi, sinabi niya. Alam mo. Pag sinabi ko, hindi ako naniniwala hindi. Di ba? Siyempre, yan ang balita natin. Alam mo tayo, factual lang tayo Hintayin natin, di ba? Yun, Kung mga gaano katagal mahinog ang kaso. Kasi yung kay Joel Senador Villanueva, hinog na yan. Ngayon ata, overripe na Nangalingasaw na yata, hindi na natutuloy. Kaya ito, hihintayin po natin, mga ganun? kababayan. Kung ano magiging development. Dahil ito namang si dating Senador Trillanes, Yan. Oo. alam mo kung ano naman ang kanyang ginawa. Ano naman, mayroon ba siyang susog dyan sa pangyayari yan? Ang sabi niya dahil... Kasi pinaratangan din siya ng mga Marines na yan, di ba? Dahil sa yung apat, ay binawi na yung kanilang mga testimonya. Ipinaatras na rin niya ang mga kasong isinampa dito sa apat na ito. Akala ko matras na rin siya, yung pala, yung kinakaso. Oo. Yung kinakaso niya sa mga sundalo. Yes. Cyber libel din ata yun, di ba? Perjury. At saka perjury, tama ka. Pero yung apat lang, ha? Yung apat lang. Kasi sila pa lang ang bumawi. Yung iba pa natitira, laban pa. Yes. Ang sabi ni dating Senador Trillanes, naintindihan ko sila Kasi ako naman ay dating sundalo. Tama. Kaya ako'y nakikiramay sa apat. At umaasa ako na yung 14 na iba pa ay ganyan na rin ang gagawin. Pero ano ko sa men, umatras man lahat yung 18 na yan, hindi pa rin matatakpan yung issue ng flood control. Hindi. Hindi mawawala po yan. Nandyan na yun. At dapat hanggang ngayon meron talagang managot ukol sa bagay na yan. Lalo na nga po sa nangyayari ngayon, yung baha ng baha. Naghuhumiyaw yung flood control, Nelson. Yes. Di ba? Lahat pa, sabi pa natin, lahat pa ng tumistigo dyan ay umatras na at bumawi na ng kanilang salaysay. Mukhang sa pangyayari ngayon, ito, katalagahan na ang tumano, naghuhumiyaw Di ba? Paano mo tatalikuran yan? Totoo. Di ba? Yun lang, mamaya, ipakikita natin ang mga picture sa Kalumpit. Ang dami nagpadala ng picture sa atin. Nako po. Binabahan na naman yung Kalumpit. Di ba? Yan ang ground zero ng, Matindi dyan. ng flood control. Yung Ghost Project. Ayan. Sige, maaga pa naman alangan yung oras. Magpakita nga tayo ng mga larawan. Silipin yung mo naghuhumiyaw nga pong, kahit sabi ko nga, kahit umatras na lahat ng mga testigo dyan. Yung mga nagtuturo kung sino-sino dapat managot. Pero ito, hindi natin ito matatalikuran. Direct. Ipakita niyo mga yung mga larawan ng binabahang lugar sa iba't ibang lugar. Ayan Ayan yung pinuntahan natin, Nelson. Ay, Bulusan. Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Mababa na nga yung tubig dito Kahapon yan, alas 8 ng gabi. Ganda, pati oras pinalagay natin Mababa pa yan. Mataas pa. Yan August 7. Umaga, kanina. Ang bilis naman, direct. Masyadong mabilis din namin. Binabasa namin. May to. Kanina umaga lang yan. Yan, mataas. 7 ba ngayon? Oo. Yan 7:30. May to, Elementary School. Kalumpit, Bulacan. Kayo ng umaga, alas 7. Yan. Paano natin ipipikit ang ating mga mata ukol sa mga bagay na yan, Nelson? Di ba? Ayan eskwelahan po yan. Wala na nga dyan Ha? Hindi sila makapag-aral dyan. Araw-araw, ganyan Hindi, ano na raw ata dyan, ang uniforme na raw ng bata, snorkel na raw, naka-snorkeling na raw sila. Bumapasok. Swimsuit. Swimsuit na. Talaga naman. Ready na ba kayo, children? Yes, ma'am. Isuot na yung snorkel. Suot na yung short. Ganyan na raw Yan. At bukod dyan,
marami pa pong mga lugar ang binabaha ngayon, Nelson. Yun lang La Union eh. Ano kaya masasabi dyan ni Congressman Pulong... Duterte yan eh. Hindi. Duterte may kasalanan La yan sa Union, La Union. Oo, kahit La Union yan. Oh. Ganun ba? Ayan kita mo, pati yung mga Baboy, nililigtas. Congressman Ayun, Paulo... kawawa naman yung Ortega, yung baboy, nag-swimming na eh. Nagilian, La Union. Nako, kabuhayan nila yan dyan. Di ba? At ilang araw nang ganyan dyan. Since Lunes. Yun na nga, Oo. At saka sabi nila, punong-puno na talaga yung mga kalupaan dyan, kaya konting ulan lang, apaw talaga agad ng tubig. Kaya pagka yan, inimbestigahan ng ombudsman, hindi na natin makikita. Hindi ba? Wala ng participation ng publiko. Sana, alam mo, Nelson, ha? Ito, maputol lang kita, di ba? Oo. Kasi ang ninakawan dito, kabang bayan eh. Totoo. Ang pera ng taong bayan eh. Tanghalang tapat nga yan. Dapat, tayong complainant, dapat nakikita natin paano inimbestigahan, di ba? Ayun, Paano natin makikita kung ombudsman yan? People of the Philippines yan Isasahin pa pawid ba ng live ng ombudsman ang investigasyon? Sana. Ako naman, baka nakikinig si Ombudsman Boy ngayon. Baka sabihin, sa ganang mamamayan, sabi nila, live din natin. Yun nga. In view of Public demand. public interest. Yan, Oo, di ba? Tama. Ang problema ko sa Ombudsman, hindi naman humarap yan ng yung sagutan eh. Yung hindi kagaya ng korte Hindi. walang ganung hearing dyan eh, di ba? Oo. Preliminary investigation. Yes. Parang may mga presentation din. Sino ba yung pakinding-kending sa Pilapil? Ayan, kawawa naman yung mga tao dyan, no? Kaya sana yung investigasyon dyan talaga, nakikita natin, ha? Kasi ang pagkakaiba kasi nito dyan, ito ay ongoing na pangyayari, di ba? Totoo. Habang may mga bagyong ganyan, lumilitaw yung yung mga ebidensya. Naguhumiyaw na katotohanan yan, Nelson. Naguhumiyaw na katotohanan yan. Hindi mo maipipikit. Ako naman naniniwala, nakikita rin ni Ombudsman Boy yung remolye. Pagtatakpan ba niya yung mga bagay na yan? Ako sa tingin ko, baka hindi naman siguro. Huwag sana. Kasi huwag naman nating hangarin na matapos ang kanyang buhay ng hindi inaasahan. May hangganan kasi ang buhay, di ba? Totoo. Ilang taon na ba si Ombudsman? Hindi ko lang alam. Siguro may mga 70 na rin siguro. 70? Mga 60 or mga early. Wala lang akong Sabihin na natin 65. Ilan bang taong maabot ng 80 dyan, di ba? Hindi naman lahat tayo. Tsaka pag 80 ka na, hindi ka na nakakatrabaho. Baka sabihin mo, Boying! Ha? Ayun yan. Boying! So kung 65 siya, papuntang 80, 65 plus 5, 7. Hindi, 6 years lang daw ang ombudsman term ng ombudsman. Ayun pa yung term mo. Fixed term. So ilang taon na lang ang pagiging ombudsman niya. Totoo. Dapat trabahuhin niya na ng tama, totoo at tapat dahil huhusgahan ka sa maging huling bahagi ng buhay mo, di ba? Ito po ang tatandaan niyo, mga kababayan. Sa buhay ng tao, ang importante yung dulo Yes. Di ba? Kahit nung una ay loko-loko ka, di ba? Nung bandang gitna ay loko-loko ka pa rin. Nung bandang halos mamamatay ka na, loko-loko ka pa rin. Pero sa pinakahuling sandali ng buhay mo, gumawa ka ng kabutihan, nagsisi ka, pinatawad. Iyon ang importante, di ba? Ang maaalaala ng tao, alam mo, ito, dating salbahe ito, pero bumait din Ayun nga, diba? Gumawa din naman buti para sa taong bayan Kasi kung ikukumpara mo yan dun sa simula bata, mabait, hindi sumusuway. Naging binata, nag-asawa, napakabiit. Pero 1 week bago namatay, naging loko-loko, di ba? Ayun ang maaalala ng lahat. Yun ang maaalala. At totoo. pati kaluluwa niya, di ba? Ay mapapahamak. Kaya yung mga may edad, kwentuhin nyo, madali lang na makwentahin nyo, ilang taon na lang tayo mabubuhay. Gawin mo na lang 80 yung sabi mong abot 80 yung deadline natin. 80, i-minus nyo kung ilan yung taon. Para magpakabuti na tayong lahat, di ba? Bagay, tama ka naman. Yun na lang siguro. Kuminsan kasi naisip natin, bata pa ako, malakas pa ako. Yun na lang siguro magagawa natin sa mga pangyayaring ito. Di ba? At yan para sa lahat yan. Totoo. Asama na si Justin Scarpio.
Dahil para sa lahat yan, para sa lahat. Ano. Mapagmuni-muni natin yung mga Muni-muni bagay-bagay. tayo. Total, Friday ngayon eh, di ba? Yeah. Pinakamabuti, maglakbay muna tayo. At magmuni-muni habang Magmuni-muni. Ay, dyan maganda. Habang kayo po naglalakbay, wala naman kayo nakikita, sa loob lang kayo ng barko. Yes. Ayun, may paalaala po ang PPA habang kayo nasa biyahe, panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan! Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold pare ko. Mababa ang presyo, very convenient, sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya dun sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon sa bawat pamilya. Lion, Tiger, Mosquito, Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin sariling atin at siguradong may FDA permit. Nasa tamang timpla at hindi po nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, layon sa lakas, Lion, Tiger, Mosquito, Killer Coil, Lamok, Tepok. Ayon. At kapag cancer naman ang kalaban, bawat araw ay isang laban. Pero sa gitna po ng takot at pangamba, may isang bagay na hindi dapat mawala. Hope o pag-asa. Tuklasin natin ang mga bagong treatment options na magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay, hatid ng Guangzhou Modern Cancer Hospital. Panoorin po natin. Guangzhou Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-4836, or visit www.asiancancer.com.
and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page or email gcmch.ph@gmail.com. Report muna tayo. Kampo daw po ng dating Speaker Martin Romualdez nasa likod umano ng pag-recount o pagbawi ng 4 sa 18 dating Marines. Aba, alamin natin ang report mula kay TJ Mendoza. TJ? Jen and Nelson, posibleng ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez umano ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng 4 sa 18 nagpakilalang dating security aide ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Suspetsya yan ng Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla matapos mapaulat na nag-recount na umano ang 4. Ang pag-recount ng 4 ay dapat sa korte sinusukat ayon sa Ombudsman. Dahil sa pagtalikod ng 4 sa una nilang mga naging pahayag, posible silang maharap sa mga reklamo ayon sa Ombudsman. Yan ay dahil sa pagko-cover up o pagtatakip umano at bilang accessories ni dating Speaker Martin Romualdez. Sa pahayag naman na inilabas ng kampo ni Speaker Martin Romualdez ay sinabi nila na ang mga recantations na dating mga pakilalang Marines ay na nag-aapos sa laban sa dating Speaker ay nagpapatotoo lamang na mali ang mga akusa laban sa dating Speaker. Hindi daw ganito ang patas na paghahanap ng katotohanan. Jen and Nelson. So ano, itutuloy ba nila ang kaso? TJ? Jen, itutuloy pa rin ng Office of the Ombudsman ang kaso dahil ang recantation daw ng ginawa ng 4 sa 18 na mga dating security aide ay sa korte na ipapaubayan ng Office of the Ombudsman. Ayan. Sige, salamat na marami. Yan po si PJ Mendoza. Bati muna tayo, Jen. Ha? Sige. Binabati po natin ng 52nd anniversary ang lokal ng Naglawag, distrito ng San Jose City, Nueva Ecija. Aba, Naglawag? Naglawag. Pagbati mula kay Efraim Mendoza. Ayan. Ayan. Naalala mo, Nelson, nung isang araw may pumunta sa ating pamilya doon sa Radyo Agila. At nagpalarawan sa atin, nagpakuha ng larawan. Yes. Si Nanay Lola Maria. Ayun, nakita ko yung post ni Kuya Jun Bataycan at saka ni Ate Jasmine Bersabe Bataycan. Ayun. Nagpapasalamat tayo ng marami. Sila ay maaga-maaga ata, na pumunta doon sa ating palatuntunan. Salamat po ng marami. Again, si Kuya Jun Bataycan at saka itong si Ate Jasmine Bersabe Bataycan. Dahil sa ang kanila daw pong lola na 80 anyos ay masayang-masaya nang makadalaw sa ating palatuntunan. At nagpakuha pa po ng larawan. Galing pa silang Davao. Yes, galing ng Davao. May dala pa, tart ba yun? Egg tart? Tart o yung tsaka suha? Suha. Ayun, napakasarap na. Ba't ba napakasarap ng suha niya sa Tamis, yung isang ganyan isang upuan ko, ubos Tama ba, Nanay Maria, kasi dito sa post ni Kuya Jun Bataycan, hindi nyo kasi nabanggit ang pangalan ni Lola Basta yun lang po nakalagay. Ang alam ko parang Lola Maria pakilagay nyo naman po yung complete name ni Lola Maria. Ayan, para sapagkat yun daw, umaga at hapon, walang patid si Lola Maria na laging nakatutok sa ating palatuntunan. Para na raw niyang agahan at hapunan. Ayun. Si Victor Vigan at saka si Leia Vigan ay nanonood din pala sa atin. Taga Santo Tomas, Pampanga. Ang pagbati mula po kay Joy JC at saka itong si Hobita. JC Hobita. Ayan. Victor Bigan. Tama ba? Bigan ba ito? O, kasi yung letter G, Sige. Ayan po, sabi ni JC. Ayan ang kanyang pagkakasulat. Pagkakabasa ko. Bigan, Salamat po. Samantalang, happy birthday muna kay Cherry Santillan sa Finance Department. Birthday daw po ngayon. Yan. Kainan tayo dyan, ha? Happy birthday po, At sabi naman ni Ate Lucille Otakan, Lucille Ann Otakan, dyan sa ating HR, dyan, pa-shoutout naman ng nanay ko, nanonood sa inyo ngayon Si Ka Cecilia at si Ka Mark, ang kanyang kapatid. Si Nanay Cecilia po, at saka si Kuya Mark, ay salamat po ng marami. Binabati po kayo ni Ate Lucille
Ann Otacan. At Yan. advance happy wedding anniversary naman daw po kay Ka Lucas at Jocelyn Amistad ng NEU Auditing. Yan. Anibersaryo po nila sa Linggo. Ayun. At sa housing naman, Nelson, ay siyempre, birthday sa araw na ito ng Ka Jonel Pahalia. Yun. Yan, Ka Jonel, happy birthday po sa inyo. Oho, sa mga pamayan daw po, huwag na kayong magluto ng hapunan. Aba? Bahala na raw po ang Ka Jonel. Ayun. Marami po sumusubaybay sa inyo sa mga taga Palawan South. Bumabati sa inyo ang Ka Chris Intal at ang kanyang pamilya. Kaarawan ng asawa ni Ka Chris, pakibati po. Ka Raquel Intal ng Barabahay, Palawan South. Ayan. Dahil po salamat. Binabati po kayo ng Karine Garcia. At nakatutok dun sa atin ngayon ang pamilya ng Ka Butch Aguilion kasama ng kanyang may bahay, si Ate Melanie, at ang kanilang baby, si Butchie. Yan. Hello, Butchie. Si Kuya Jerry Labasan ay nag-text sa akin na kahapon, Nelson, nakaalis ako ng maaga, no? Pero sabi niya, Jen, pakibati naman ng happy birthday. Belated na po siguro ito. Doktora L. Alcira. Apo ko yan na nasa Dubai. Nanonood sila palagi. Doktora L. Alcira, happy birthday po sa inyo. Binabati po kayo ng Ka Jerry Labasan dyan po naman sa Laguna. At gusto rin bumati ni Ka Del Bahe mula dyan sa Lantau, Hong Kong. Mga taga Hong Kong, kamusta po kayo, ha? Sige po, ito pa pala. Happy birthday kay Kuya Relly Lansangan at happy viewing kay Ate Merlin Lansangan ng San Fernando, Pampanga. Yan. At belated happy birthday kay Ka Mario Ludovice. Aba, birthday pa ni Ka Mario? Nakita ko sa hapon nandun pag-alagala sa baba. Yun, ha? At happy birthday din kay Si Reggie! Birthday din! Ating mga kasama sa News and Information Department. Ano, Ayun. Yan, lapit na kayo sa akin mamaya para tayo ay magsama-samang manalangin. Yan. Baka umasa kayo eh. Happy viewing po kay Ka Francis at Ka Weng Chodoro. Nanonood po ang kanilang pamilya mula po sa Highway Hills, distrito ng Metro Manila East. At ganoon din po, happy birthday kay Aimee Mendoza. Ayun. Yan. Rodolfo Mariano mula po, happy birthday din po kay Rodolfo Mariano mula po kay Don. Ayun. Sige. Di ba kahapon, Jen? Oo. Nabanggit ni Yusek Claire Castro na may standing order mula sa Pangulo. Yes. Diba? Malinaw na malinaw. Na arestuhin si si Senador Bato de la Rosa. Ano bang latest? Meron ba? Muna natin, ipaparinig natin para magkaroon tayo ng proper context. Ha? Sige. Yung eksaktong tanungan. Tanong at saka sagot ni para Auntie Claire. bago natin ituloy ay kasi pinahanap ko baka naman talaga may arrest order ang Pangulo. Kaya tingnan muna natin. Kasi yan ang nabanggit doon ng Yusek Sige nga po. Pakinggan nga po natin. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Yes. Still, there is. Sabi sabihin, pag standing order ay namamalagi yung utos. Ang sagot niya, yes, so meron. Still, nananatili. Meron. There is. Oo. Ibig sabihin, mula nang iniutos ito ng Pangulo, ay continuing, no? Na merong pag-aresto. Sabi ko, ihanapin nyo nga kung baka naman hindi natin napakinggan ng mga une. Na may ganito talaga statement na Pangulo Sabi, balik natin mga ibang araw, ibang buwan, mga ganon. Oo, kung meron. Kasi ako wala akong matandaan, ha? Kaya nga nung tinatanong mo kami kahapon, hindi ko in-expect na meron palang standing warrant, standing order. Sinerch namin, order to arrest Senador Bato by President. Gano'n. May lumitaw dyan. Talaga? Ano sabi? Tingnan natin. Kasi ito lumitaw Pakinggan nga ho natin ang Pangulong Bongbong Marcos. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat,
wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Anong petsa yan? May 13, 2026. Ito yung nagkakagulo sa Senado, Jen. Na... Yung biglang lumitaw si Senador Bato de la At isa Rosa. pa, ay nais kong sige. Dahil aarestuhin nga di ba? Oo. Kaya nga nagkaputukan eh. Sabi ng Pangulo, nilinaw niya, teka muna, wala pong, ano sabi niya? Walang instruction na hulihin si Senador Bato. Kahit kanino, di ba? Parang ganun no? Ibig sabihin, any instruction to arrest Bato, wala pong instruction kahit kanino na hulihin si Senador Bato. Kaya nga raw pinaalis siya ng mga tauhan ng NBI kasi parang ang dating doon huhulihin si Senador de la Rosa kaya nandun ang mga tauhan ng NBI di ba? Kaya nagtataka ako, kailan iniutos ng Pangulo na arestuhin si Senador Bato? Teka lang doon kasi pinapanood ko yan kasi inilabas pala natin yung bahagi na yan kahapon. Ang dami nagko-comment, akala daw nila splice video daw yun. Alin? Yung tinatanong si Auntie Claire, ang una, hindi po sa atin yung video na yun Parang akala daw nila splice video na tinatanong si Auntie Claire tapos sinabi, yes, there is. Galing sa Malacanang yan. Yun na hindi po sa amin galing yung video na yun. Hindi po yan splice video. Nililinaw natin kasi parang lumalabas akala ata ng mga manonood sa atin kasi doon sa comment splice video daw, tayong daw may kagagawa ng Hindi po, factual video po yung ipinakikita po namin sa inyo. Ay, ulitin natin para makita nyo kung splice. At saka wala tayong masamang ibig sabihin nito sa Pangulong Bongbong. Nililinaw nga natin. Nililinaw nga po namin Kasi bakit sinabi ni Yusek yun? Oo. Sige nga po. Pagsunurin natin. Para maganda. Yeah. Yun muna si Auntie Claire. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Ayun, malinaw po yan, mga kababayan. Yung hong kay Auntie Claire kahapon. Ito namang pinalabas natin kay Pangulong Bongbong ay May 13, 2026. Kaya ang pinagtatakan nga natin, kaya kahapon, di ba, nung tinatanong mo kami ni Kuya Benny, wala akong matandaan na standing order na Pangulo Bongbong na arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Walang ganon. Kaya nga again, nililinaw po natin, pero mula pa kahapon hanggang ngayon, mayroon bang paglilinaw na pahayag ang Malacanang ukol sa bagay na ito? Wala naman lumalabas na paglilinaw. Ganon? Wala din, kasi ito, hindi lang kami nagbabalita nito. Baka akala nila, saan tayo lang nagbabalita nito? Ito po'y balita sa lahat. Kahit po sa print media, online media, ay balita po itong anggulo na ito. Ayan, sana po ay malinaw yung bagay na yan. Kasi baka ang lumalabas kasi, Nelson, akala nila tayo lang ang naglabas ng angulo na yon. Hindi po. Hindi, puro headline nga. Headlines po ng lahat ng balita. So, ano ngayon ang magiging resulta nito, Nelson? Sa pangyayaring ito na sinabi nga ni Auntie Claire na meron palang standing order ang Pangulong Bongbong na arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Ibig sabihin, number one, hindi totoo na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Okay. Kasi may nauna rin sabi ang Pangulo na hindi tayo makikipagtulungan sa anumang paraan sa ICC. Oo.
Sinabi niya, may utos na arestuhin si Senador Bato. Kanino magaling ang arrest warrant? Sa ICC. Pagka inaresto mo si Bato, kanino ka nakipagtulungan? Di sa ICC. Kasi kung may arrest warrant ang ICC, at hindi ka nakikipagtulungan sa ICC, sasabihin mo sa ICC, magpadala kayo ng aresto dito. Bakit kami? Hindi nga namin kayo tutulungan. Hindi ba dapat ganun? Dapat. Ang problema, wala namang pulis ang ICC. Ayun nga. Kundi nakikipag-coordinate lang sila. Actually, ginagamit nila Interpol. Kaya, pagka ginamit mo ang ahensya na ng gobyerno para arestuhin si Senador Bato, ibig sabihin, gobyerno nang tumutulong. Ayun ang magiging suma total nun. Kahit ano pang ikot ang gawin niya, Nelson, ganun talaga ang mangyayari doon. So, dito nakikita natin na alin nga ba ang totoo? Yung bang sinabi na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC sa anumang paraan? O yung walang order na arestuhin si Bato kahit kaninong wala kaming order? O yung sinabi ni Yusek na mayroong order, arestuhin si Bato? Kaya nga, dapat siguro liwanagin ito ng Malacanang. At mismo ang Pangulong Bongbong, kung ano bang talagang standing order. Kasi di ba, ngayon ay may ongoing manhunt. Sabi nga ni DILG Secretary, di ba? Yes. May ongoing manhunt ang pulis at NBI kay Senador Bato. Muntik na, akala nga rin nahuli na eh. Di ba, kumalat nga nung isang araw eh. Eto ang tanong. Sino ang nag-utos sa kanila? Nag-order na arestuhin si Senador Bato? Kung wala naman palang utos. Oo. Oo nga, no? Mapapaisip talaga tayo. Baka si Auntie Claire. Malamang. Or eto, Jen. Sino ang tinutukoy ni Yusek Claire na president? Kasi si Pangulong Bongbong, hindi siya nag-utos, di ba? Oo. So, meron siyang itinutukoy na ibang presidente. Wala akong kinikilalang ibang presidente ng Pilipinas, kundi ang Pangulong Bongbong. Baka si Yusek Claire may iba. Kasi magkaiba sila ng sinasabi, di ba? Hindi ko masagot, Nelson. Nahihirapan ako. Pero again, sa ating mga kabayan, factual lang po itong usapan natin. Ang atin po nilalatag. Huwag ko kayong magagalit sa amin. Doon sa atin mga taga-subaybay. Yan po yung press con kahapon sa Malacanang at nabanggit po talaga yan ng ating tagapagsalita. Yes. Si Undersecretary Claire Castro. Ayan. Siguro, tignan natin kung merong... Pero agad sabi nga, binibigyan ko din nasan, mula kahapon hanggang ngayon, wala pong paglilinaw kung sa bagay na yan. Siguro, iniisip nila, malinaw naman. At saka ang mensahe. Tsaka kung may order dyan, madalas yan, written order yan. Hindi ba? Baka dito kasi parang verbal order. O kaya nga. Paano nag-imbe? Pero kung standing order, tama ka, pwede written order. Oo. May ganun ba? Wala. Kasi pag nagpalabas ka, di parang warrant of arrest yun. Pag nagpalabas ka ng written order. Oo. Anong magiging batayan mo kung magpapalabas ka ng written order? ICC warrant. Pinakamabuti, mag-break muna tayo. Higop na akong kape, ha? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan! Nagbabalik po sa Saganang Mamamayan. Mayroon tayo ng ilang mga mahalagang paalala. 100% all natural and organic with 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body get nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product, may kompletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Ayun! Pampasigla talaga yan. Ayun, ipinadala pala sa atin ni Salamat Karen. Hindi lang namin may pakita yung pinaka-video, pero yung kabuuan pala nung tanungan, Nelson. At doon nga ay pinakikita na ang nagtanong, iba't ibang istasyon. Nag-follow-up question lang. Actually, si Kuya Iban yun eh. Yes. Yung nagtanong sa kanila. Opo.
Ayun po. Ayun. Okay na. Malinaw na, Nelson. Bakit pa tayo paliwanag doon sa ibang nagagalit? Ano? Ayaw mo sila. Wala tayong magagawa dyan. Alam mo ba na, na parang talagang nagpapakitang gila si Ombudsman Crispin Remulla? Alam mo, Nelson, napapansin mo ba? Tuwing Friday yan, ha? Oo. Galing talagang tsumepo na yung Ombudsman Boying. Friday, kasi pagdating mo na Saturday, Sunday, ang maiwan ng istorya mo, yung istorya niya, kaya 3 days ng istorya ng Ombudsman. Hindi lang yun. May mga aksyon na siya dyan. Parang sinasabi niya, magtiwala kayo sa akin. Akong bahala sa flood control. Di ba? Una, sinabi niya, hindi, kahit na nawala yung 4 na testigo, diretso ang kaso kay former speaker. Ayan, Tinuro pa nga niya, di ba, na ang palagay ko dyan, si speaker mismo ang nanunuhol dyan para bumaligtad Talagang idiniin pa niya ng gusto, ha? Alam mo ba, meron pa ngayon, bago. Na ano daw? May kinasuhan siyang congressman sa araw na ito, Jen. Di ba nung isang araw yung uswag? Oo. Yung Jojo Ang Bayon at saka yung dati, taga yung Lanao. Ngayon may bago. May bago? Sino yan? Yan, Garjola sila. Congressman ng Tarlac, Jen. Hindi pa yung Garjola. Yung Garjola for preliminary investigation yun. Batangas yun eh. Oo. Ito at saka naman. Party list pala yun. Party list. Ito, Tarlac 3rd District. Noel Bong Rivera. Nako! Si Kong Noel. Sinampahan siya ng 9 na counts ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan ba yung taga-Concepcion? Dating mayor ng Concepcion? Hindi ko alam kung taga saan. Dahil naman ito sa conflict of interest sa mga infrastructure at flood control project. Ganun. Lumilitaw kasi na yung kumpanya ay pinatatakbo at pagmamay-ari di umano rin ni Kong at ng kanyang asawa. Yung Vice Mayor ng Concepcion. Sabi ko sa iyo. Vice Mayor Evelyn Rivera. Ang kumpanya, Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Tarlac 3G. Ganda, parang printing company lang. Construction pala. At sinasabi, mukhang kinopo nyo yung kontrata. Kasi kayo na ang congressman, kayo pa ang kayo pa kontraktor. Pangkaraniwan naman ata yan. Oo nga. Hindi naman bagong bagay yan eh. Pero ito ay sa kaso pa na sa reklamong inihain noong nakaraang taon ni Pyra Lucas, ang founder ng United Filipino Against Crime and Corruption. Yung babae yata yan. Kasi matindi na ang babae dyan. Yung labanan nila dyan. Kasi narinig ko nga, tama, ang nireklamo nga niya ata, yung si dating Mayor Noel. 2025 pa niya na-file sa Ombudsman. Ayun. Ibig sabihin nito, magpapile na ito, Sandigan Bayan na ito. Ayan, dapat lang. Kasi matagal na pala sa Ombudsman ito eh. Ang mangyayari dito, yun nga. Ano ba to? Incumbent? Incumbent no? Incumbent congressman yan. Dating mayor eh. Tama, Ayan. So, kinasuhan niya ni Ombudsman Boying Remulla. Sabi ko sa'yo, tuloy-tuloy na yan. Ngayon nga, pagka Friday, talagang nire-ready nila pagka Friday. Para ang storya tatakbo 3 araw. Siyempre, makakapag-react lang yan by Monday. Kumbaga sa storyang tumakbo, bugbog sarado ka na bago ka nakaganti. Kasi Lunes ka. Yan ang mangyayari ngayon dyan, Nelson. Pero may problema naman si Ombudsman Boying Remulla. Meron din. Meron siya ngayong pinoproblema. Ano yun? Di ba noong nakaraan hindi niya napigil ang kanyang sarili, nakapagsalita siya ng hindi maganda sa mga hukom ng Sandigan Bayan, Nelson? Tungkol saan niya? Matapos na makapagpiyansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Pero meron naman siyang bawi. Kasi ang sabi niya, Jen,
Sa tingin ko, parang may turmabaho. May turmabaho. Trinabaho yung piyansa na yan. Oo. Ito kasi ay lumabas ang balita, kasagsagan ng hearing kaya hindi gaano napagtunan ng pansin. No? Bagamat dito nga sa palatuntunan natin, na pag-usapan natin yan, mali naman yata yun. Kung hindi lang pumabor sa yung mga hukom ng Sandigan Bayan, magagalit ka na kagad. At saka 3 yung hukom dun di ba? Diyan pala yan sa Sandigan Bayan, parang may botohan diyan majority win. Yung Carl Miranda ata hindi bumoto, pero yung dalawa sumang-ayon na makapagpiyansa. Yes. Yung Senador Bong Revilla. So 3 silang mga hukom. Noong nakapagpiyansa sasabihin nilang tinarbaho. Ako naman kay Senador Revilla, talaga naman tinarbaho namin. Di ba? Ano ba masama sa talaga tinarbaho ng mga abogado namin yan. Ang problema, diba? May ibang ibig sabihin yan. May ibang konotasyon kasi parang ginapang, di ba? Pagka yan ay ginamit mo sa isang kaso sa korte, ay hindi. Pagka trinabaho, ibang ibig sabihin yan. Pero kung usaping masama doon, sabi niya, hindi nyo kasi tinarabaho kaya hindi makalaya. Di ba? Nung tinarabaho naman, tinarabaho nyo kasi kaya nakalaya naman. Ako po. Nung nakapagpiyansa daw po ng 1 milyong piso si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation sa Sandigan Bayan nung nakaraang Biyernes, sinabi po ni Ombudsman Boying Rimulya na tila may trumabaho raw sa napayagang makapagpiyansa ang dating senador. Hindi pa sila talo at inaasahan rin nilang mangyayari umano ito. Pero sa pagdinig daw po ng Sandigan Bayan, nagsalita sa open court ang mga hukom na sumulat sa desisyon na magpapalaya pansamantala kay Senador Bong Revilla. Ayon po kay Associate Justice Prince Brian De Los Santos, nauunawaan raw niya ang reaksyon ng ombudsman, pero iginit niyang hindi raw siya na-offend sa pahayag na may trumabaho kaya nakalaya daw po ang dating senador. Dagdag pa po ni Judge De Los Santos, hindi raw kasi popularity contest and adjudication. O nga naman, si De Los Santos po ang ponente ng naturang resolution at nabigyan daw po ng temporary release ang dating mambabatas. Samantalang si Associate Justice Carl Miranda naman na long dissent sa resolution na sinasabing dinesisyonan nila ang kaso ayon po sa mga ipiniresentang ebidensya. Si Associate Justice Ronald Moreno di daw na-intimidate at hindi daw po natatakot sa inilabas na resolusyon at iginit niya na may mga dinidesisyonan siyang unpopular gaya po ng pag-akwit kay dating Vice President Jejomar Binay at maging kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Pero siya daw ang nag-convict naman kay MNLF founder Nur Miswari maging sa ilan umanong kongresista. Kung siya ang tatanungin, hindi raw siya na-opensa, sinabi ni Ombudsman Rimulya. Ayun, medyo at least civil ito mga hukom ng Sandigan Bayan. Saan, meron ba tayo shot dito? O iba ito? Meron? Ayan nga pala. Sige, pakinggan natin. Ano to? Reaction ni Ombudsman? Boying? Sige. Pakinggan nga natin. Justice Carl Miranda naman na no dissent. Yung counsel ito ni Senador Bong Revilla. Ayan ang ano. Ano ang reaction ngayon ng panig ni Senador Bong Revilla sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya? Sige nga. Sa pahayag, Integrity ang pinag-uusapan natin yung independence ng judiciary. So whether or not affected ang court, it's really up to them. Sabi naman nila, sanay na kami dyan. Ayan. Pero ngayon, Nelson, kung isipin natin, sa pangyayaring ito, ano ba? Sa darating bang 2028, Revilla versus Rimulya na ba ngayon ang Cavite? Oo nga, no? Di ba? Dahil ba sa pangyayaring ito? Revilla versus Rimulya. Mga kailang... Magkaalyado ba sila? Kasi ngayon, magkakakampi sila dyan. Dahil nga sa pangyayaring ito, mukhang nadiin ng gusto sa Senador Bong Revilla, mukhang ang nakikita dito, labanan sa politika sa lalawigan ng Cavite. So local politics pala. Mayroon bahid ito ng local politics. Diba? Kung ako naman yung Bong Revilla,
hindi naman ako basta-basta ang Cavite, Nelson, alam mo naman. Baka sabihin na lang niya, sa'yo na lang yung Tondo, akin ang Cavite. Aywan ko lang, ha? Aywan ko lang. Bagamat maraming nakaposisyong mga Rimulya diyan sa Cavite, marami din po mga nakaposisyong Rebilla diyan sa Cavite. Ano ha? Yun po ang ating sinasabi diyan. Medyo mabigat ang labanang ito, Nelson. Lalo pa po nung ibabalik natin ang mga nakalipas na panahon, iyang Cavite ay matindi ang labanan sa politika. Huwag sanang maulit. Pero dahil sa pangyayaring ito, ako'y nangangamba, Nelson. Ako'y nangangamba. Baka bumalik po ang mga hindi inaasahang matitinding labanan sa politika sa lalawigan ng Cavite. Yun lang naman. Naalala ko lang bigla. Kasi kung ako yung Bong Revilla, di yung kinikim-kim kong sama na loob. Nananahimik ako dyan. Pero ibubululas ko yan pagdating ng 2028 elections, Nelson. Ganun ba? Diba? Sabi mo nga, hindi naman kayo habang buhay na nandyan. Ayun. Anyway. Bumati muna tayo, ha? Sige, para maglubog ang kalooban natin. Para magkaroon tayo ng counting break. Birthday pala ng ating correspondent sa Catanduanes. Aba, si Melody. Si Melody Romero. Happy birthday, Ate Melody, ha? At binabati rin natin ang ating mga kapatid dyan sa Cincinnati, Ohio, USA. Sa panguna ng ka Elijah Takushi at ng kanyang may bahay, si Kajen, mula kay LB Hipolito. Ayon. At binabati rin natin ang mga nasa Bukawe, Bulacan South. Binabati po kayo ng ka Elvira Dequila. Ayun. Ang ka Orlan Sanchez naman, Jen, sabi niya, pakibati po ang Kuya David Villanueva. Sumusubaybay po sila sa SGM mula po sa Sorsogon City, Sorsogon. Ayan. Happy birthday po, ka David Villanueva. Binabati po kayo ng ka Orlan. Ayan, Sanchez. Oy, happy birthday daw po kay LCS Carmosa ng Milan, Italy. Wow! Happy birthday din kay Rosette Lacdao ng Batangas City. At happy birthday din kay Engineer Arthur Pascual. At happy birthday din kay Milali at Tienza. Ang dami nagbe-birthday. Sabi naman ni Ka Abed Dula dyan sa Pampanga, na pag-uusapan nyo yung hapunan, nagluluto ako ngayon ng tinolang manok. Wow! Marami itong papaya at saka dahong sili. Kaabed, ipadadala ko sa inyo yung papaya at saka yung dahong sili. Lagyan nyo sa lagyan nyo ng manok, Kaabed. Maraming pong salamat, ha? Magandang hapon po. Lagi po kami nakatutok sa inyo. Sabi naman ng ka Norbert Del Rosario, ang mga taga riyan po sa Dorm 6 at 7. Lagi yan. Ayan. Salamat po, ka Norbert. Alam mo bang may breaking news ngayong araw na ito? Tungkol saan yan? Na ako ay sabi ko, bakit kaya kailangan i-breaking news ito? Tungkol saan? Ito daw pong mag-ina, Jen, ha? Mag-ina? Mag-ina. Napakaraming mag-ina sa Pilipinas. Anong breaking news? Mag-ina, sumakay ng eroplano. Ay, bakit kaya kailangan i-breaking news? Natural naman na pumunta ng ibang bansa yung ibang tao. May karapatan naman sila bumiyahe. Wala naman silang right to travel. Wala pang kaso. Ang tinutukoy po natin ay si Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Lian Lebiste. Lumilitaw na nung nakita na sila ay umalis ng bansa, ayun, naging balita kaagad. Ang sabi naman ni Ombudsman Remulla, okay naman silang umalis. Lalo mo nagbabawal sa kanila. Basta kailangan bumalik sila dahil meron silang pending na investigation. Kasi pagka daw hindi sila umuwi agad, baka pag uwi nila dito ay nakaposas sila. Yan naman ang sabi ni Ombudsman. Pasalubungin sila gano'n? Oo. Pero sa tingin ko naman, talagang bumiyahe lang yun, naka-schedule. Itong... kinumpirma ni Senador Erwin Tulfo. May paalam. Na may paalam. sick leave. Hindi naman talaga basta-basta makakaalis ang mga government. Yes. Nang walang paalam eh. Yan, ma-alarma tuloy. Breaking news, sabi niya. Tingnan mo nga. And Dream C. Ano nangyari?
Ayan, orange rainfall warning malakas daw ang ulan. ang Metro Manila. Ayan, maganda ho tayo. Ayan. Orange rainfall warning ang buong Metro Manila. Yun. So, wala nang masama kasi wala naman silang whole departure order. Wala. Oo. Di ba? Kaya hintayin na lang natin kung bumalik o hindi, di ba? Kasi inaangguluhan nila, di ba si Lian, Oo, na parang tumakas. ipinatatawag ng NBI, hindi siya pumunta. Kasi sa Pina, ang totoo, pwede naman talaga niya di puntahan yun eh. Nasa sa kanya naman yun. Tsaka wala namang, ang NBI, gaya din sinasabi ni Director Melvin Matibag, may karapatan silang magsabina. Pero kung ayaw dumalo ng tao, wala na silang magagawa doon. Wala naman silang contempt power. Yes. Ang kanila lang, kung may sabina ka, harap ka sa amin, sapagkat may kapangyarihan sila. Binigyan sila ng kapangyarihan na magsabina ng mga taong dapat magpaliwanag para sa kanila. Di ba? Pero ang ikinagulat ko, Jen, ay ito. Ano kayang ibig sabihin nito at sino ang gumagawa at ano ang dahilan? Na? Kaninang umaga, pag sikat ng araw, alam mo ba bumulaga sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila? Ang alin? 1, 2, 3, 3 lugar to eh. Pag sikat Bumulaga? ng araw, bumulaga sa mga tao. Ang tungkol saan, Nelson? Nakita nila, Jen, meron. Bigla na lang, ano to? Naraming natakot eh. May nakita silang nakatuwad, mga ganyan. Pakita mo nga kung ano yung nakita. Baka mahala yan, di ba? Ayan mga kabaong na wala namang laman. Pero may nakalagay na ganyan, greedy, salot. Ganon. Oo, at pulang tela. Yung isa ay nakita dyan sa... Taol ba yan? Sa Timog Avenue. Oo, kabaong. Yung isa naman ay nakita sa Caloocan. At yung isa ay sa Makati. Nakakatakot nga yan. Pare-pareho ang nakalagay. Ang nakalagay? Greedy? Salot? Kapag greedy, swapang di ba? Sino daw yan? Sino yung pakanan yan? Hindi pa nga alam eh. Ganon? Tsak yan ngayon kasi sa dami ng CCTV, hindi pwedeng hindi makita sa CCTV yan. Pero ang mapapansin dun sa mga nakasulat na yan ay anti-China sentiments, Jen. Kaya dahil dyan, naglabas na ho ng mensahe ang Department of Foreign Affairs. Ang sabi ng DFA, kinokondina nila itong pangyayaring ito. Ayan may anti-Chinese message eh. Ang sabi ho ng DFA, hindi katanggap-tanggap ang ganyang mga pagbabanta sa sino mang tao kabilang ang mga dayuhan. Sinabi pa nila na hindi kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan o pagbabanta sa sino mang individual. Hindi na daw nila palalampasin ang irresponsable at walang respetong gawaing ito. Ba't DFA ang naglabas ng statement? Kasi Chinese sentiments against China yung gano'n? Yung ataol na yon? Oo. May may nakasulat pang Chinese. So meron silang batayan na ito'y isang klase ng pagkundina sa China. Ayun. Kasi nakita ko lang greedy, salot, Tagalog eh. Dapat nilagay na Chinese character siguro. Nakalagay pa doon na parang may kaugnayan to sa agawan sa West Philippine Sea dyan eh. Sabi ng DFA, hindi saklaw ng freedom of expression ang mga pagbabanta ng karahasan o ang paglalagay ng panganib sa kaligtasan at seguridad ng iba. Ayun. So, nagtataka nga rin ako, di ba? Ang daming namamatay pagka kabaong ang pinag-uusapan, hindi sila hindi makabiling ataol. Tama, Ito naman, iniwan lang sa kalsada. Meron pang ano ba yun? Yung patungan. Di ba, may halaga din yan? Ibig sabihin, na gumawa nito, may budget, may pondo. Tsak yun. Hindi ba? Magpagawa, saan yari yung ataol? O baka naman lang yan? Talaga pang totoong ataol? Totoong taol. Talaga? Meron. Yung tinan mo yung yung patungan, yung tinutulak eh. Oo,
Oo. So ito ay talagang Ginastusan. may logistics, hindi madaling isakayan dyan. Ayaw naman. So gumamit pa ito ng karo ng patay. Kasi kaya nga, kung meron talagang ganyan, makikita sa CCTV yan. Hindi, tsaka Kung ito, iba-backtrack. malalaman mo rin dyan yung sa mga punerarya. Kung Kung saan galing, ano? Oo. Totoo. Kung sino nag-provide niyan. Oo. Kasi kung halimbawa, punirarya ka, alam ka naman, iwanan mo dyan. Siyempre, may nagbayad dyan. Oo. Binili sa kanila yan. Kung binili sa kanila, boss, saan po dideliver to? Iwanan mo lang basta dyan. Tsaka wala namang ganun, di ba? Hindi. Nakakita ka na ba ng pabili nga ng kabaong? Wala din. Oo. Kasi ang kadalasan dyan, Tatanungin ka, nasaan yung patay nyo? Nasaan yung patay nyo? Hindi, kabaong lang ako. Bibiling ko. Kabaong lang bibiling ko. Meron ba ganun, di ba? Hindi ho. Wala nga. Hindi papayag yan. Ano? Oo. Yan po yung isa sa... Si Fernando po Jr. lang ang gumawa yun eh. Ayun. Hindi, ako sa tingin ko maimbestigahan, masusoy-soy ng pulis yan kung sino may kagagawan ukol sa bagay na yan. Ano ha? Nelson, mayroon lang nakatawag ng pansin sa atin. Aywan ko, i-double check ka nung ating mga reporter. Kasi mayroong post si Attorney Levy Baligod 53 minutes ago. Yan. Sabi niya, mga kababayan, pwede ba ninyo kami samahan dito sa Las Piñas? Dahil mula alas 8:30 ng umaga, hanggang ngayon ay hindi pa napoprocess ng court ang pagpiyansa ng Brave 14. Oo nga, may warrant of arrest na nga sa kanila. At gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Naku po, baka paglabas nila ay baligtad na rin yan. Kasi kung wala, makukulong sila ng Biyernes ngayon. Sabado-linggo, walang piskal. Hindi nga, no? Naku po. Ay, nako, mukhang, may mantakin mo, mula alas 8:30. Matatrabaho. Oo nga, may tatrabaho. Sino kaya tatrabaho dito? Diba? May mantakin mo, mula 8:30 ng umaga, anong oras na ba? 5:54 na eh. Nako, wala na opisina, sarado na. Lalabas na po ng fiscal's office sa mga piskal, di makukulong nga sila. Walang piyanse. Mukhang may tumatrabaho pagka ganyan. Ha? Yun. Oo. Nako, kaya pala parang nananawagan ngayon itong si Attorney Levy Baligod. Ayun ho, nabanggit ko lang. Gagawin mo yan? Marami nagpadala sa atin ng mga mensahe ukol sa pangyayaring ito. Yan. Ayun ho, tamang-tama. Sabi ko sa'yo, 50 po. Tama, halos lang dito. Para sa din, almost 54 minutes. Mag-iisang oras na pinost niya. Ano ha? Yan po. At dumadami na po ngayon ang comments at saka yung nakitang mga nagbibigay ng reaksyon. Yan. Pabati mo na uli. Habol sa mga taga Rojas Village. Ayan, sina Don and Jade Golbio family. At sa Panuncillo family, lokal ng Tango, Bacolod, Negros Occidental. Ayan. Kapelman Panganiban family naman sa Yorkdale, Canada. Maraming salamat po mula kay Kadurin Panuncillo. Maulang hapon po sa inyo, Jen at Nelson. Makikibati po ang aking kaibigan mula sa San Isidro, Batangas North. Birthday po niya ngayon. Dating correspondent si Erlinda Rosete Lacdao. Ayun, binabati kayo ni Kuya Emar de la Vega. At happy birthday din po kay Gerald Neil Ruiz ng Baseco, Maynila. Yon. Nasaan na yung nag-text si kay Kuya Pao Tolentino kayo na biglang nawala. Dinilit na siguro, no ha? Kuya Pao, napakabilis mo naman magtampo. Sinetsempuhan lang natin. Ano ha? Ayun. Parehas lang yung pagbate. Nabasa ko na. Parehas lang yung pagbate. Kaya pala, akala ko nagtampo agad si Kuya Pao. Isang minuto lang yung hindi nabasa. Ayos na. Ayun. Sabi niya, hindi po. Nabasa na po kasi ni Kuya Nelson. Nagpaliwanag tuloy. Yan. Ay, nako. Si Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio, ingat po kayo. Nako, maulan daw po ngayon sa may Sambales. Ano ha? At saka yung mga taga-riyan po sa bahagi ng La Union. Nako, ingat po kayo. Yung mga mag-asakat, mga mangingisda natin, ingatan po ninyo. At sana, masarap ang inyong hapunan ngayong Biyernes ng hapon. Nelson, ano ha? Yes. At dumating sana ulit yung pagkakataon na kapag hapon, naabutan na ba yun? Pagdating ng hapon, dapat sabay-sabay nakakain ng isang buong pamilya, di ba? May program na nga pamahalan dyan dati, di ba? Oo nga. Yung maagang pinapauwi dahil,
may tawag dun hapunan Hapunang Pinoy ata, parang gano'n. No? Kaya sa amin dati, nasa probinsya ako, yung lamesa natin, namin mahaba Kasi yung mga nanay ko, 11 sila magkakapatid. Yes. Ako ang panganay na apo, lead pang 12 ako. Isang haba ng lamesa. Pagka hindi ka dumating, ubos ang wala kang matitira sa iyo. Yun nga yung dahilan kung kaya sabay-sabay Sabay-sabay pagdating ng hapon talaga. Kasi hindi kakasya. Pag hindi ka nagsabay-sabay, merong hindi makakakain. Yan. Lalo na yung mga mauna yung mga malalakas kumain. At kung mahuli ka naman kumain, ikaw maghugas ng plato. Yung pa isa. Yun ang huli, kaya talagang noong Paspasan. araw, sabay-sabay kumain. Yan. At napakagana pagka sabay-sabay, di ba? Tsaka pagka nahuli ka, palo ka ng tatay. Pag sumutsot na yung tatay, gumanon, tsaka yung nanay mo. At wala ka pa. Ganyan ang mangyayari. Tsaka bawal mag-cellphone noon. Habang kumakain, ano? Bawal. At saka yung mumo, papaluin ka ng tatay mo pagka may nalaglag ng mumo. Wala kasing cellphone pa na. Bawal mag-cellphone kasi wala pang cellphone. Ay, nako. Yan ang kulturang Pilipino, no? Na nawala sa atin sa panahong ito. Ay, dahil po sa mga gadget, masyado na pong abala ang mga tao. Pero anyway, masarap pa rin po ang hapunan natin, ha? Friday ngayon, okay tayo. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At dahil nga Friday ngayon, happy weekend and see you again on Monday. Bye!